At sa pagpapatuloy ng ating recap, nakikita natin si Kyle na nagsasanay gamit ang espada habang inaalala ang demonyong nilalang na tinalo siya sa hinaharap. Naghagis ito ng mga pulang bola kay Kyle na naiiwasan niya gamit ang kanyang espada kaso tinamaan siya sa mukha ng isang malaking pulang bola. Naalala ni Kyle na may 3 taon pa bago ang malaking pananakop at hindi pa siya seryosong nagsanay sa espada at mahika noon. Nagsimula siyang mag-cast ng ilang spells at napansin niyang mas malakas na ang kanyang magic power. Inatake niya ang nilalang pero tinamaan siya ng isang pulang bola ng mahika at bumagsak siya sa lupa. Napagtanto ni Kyle na malakas nga ang kanyang mahika pero hindi ito nasusundan ng katawan niya at kung magpapakamatay siya sa pabiglang pag-atake, siguradong mamamatay siya. Napagtanto niyang walang saysay na mamatay habang pilit na nagpapalakas at mas mahalaga ang mabuhay ng malusog at masaya habang siya'y tumatanda. Samantala ay pinapanood siya ni Darren at Lizzie at nagtataka sila kung anong nangyayari kay Kyle. Sabi ni Lizzie na kakaiba ang kilos niya at binanggit niya na si Kyle ay sumusuko na pagkatapos ng 15 na sunod-sunod na hamon sa hagdan sa loob ng 3 araw. Siyempre si Darren daw ang nanalo at bigla namang lumitaw ang isang babae sa likuran nila at tinanong kung anong binabalak nila. Tinanggap siya ni Lizzie at ipinakilala na si Layla ito at tinanong ni Layla kung kaya na bang alagaan ni Darren ang sarili nito. Sagot ni Lizzie na palagi siyang lumalapit sa kanya para humingi ng pagkain, bagay na ikinainis ni Darren. Tumingin si Layla kay Kyle at gusto niyang malaman kung anong klaseng halimaw ang nilalabanan nito, dahil kakaiba ang kilos nito at nilinaw ni Lizzie na kahapon na parang patay na isda ang mga mata ni Kyle, dagdag pa niya na noon ay pangarap ni Kyle na magmana. Sabi naman ni Layla na kadalasan ang ganitong klaseng bigla ang pagbabago sa isang bata ay dahil sa babae. Nagulat si Lizzie pero napansin iyon ni Layla at binanggit na baka naman nagkakamali lang siya at samantala, nakaramdam si Kyle ng mainit na sensasyon sa likod niya at iniisip niyang galing ito sa kanyang mahika. Nilapitan siya ni Lizzie at tinanong kung sino yung babae pero hindi niya naintindihan ang tanong at bigla siyang hinawakan ni Lizzie ng marahas para mapaamin si Kyle. Hindi niya maintindihan ang ikinikilos ni Lizzie at labis siyang nayanig kaya't nasuka siya at pagkatapos nito, dinalhan siya ni Lizzie ng pagkain at humingi ng tawad sa inasal niya kaso halatang masama pa rin ang loob ni Kyle. Si Darren na nakaupo sa tabi niya ay masaya naman dahil sa pagkain. Tumingin si Kyle kay Layla San at ipinahayag ang tuwa niya sa pagbabalik nito pati na rin ng kanyang ina at tinanong niya kung pwede siyang magtanong sa kanilang lahat. Nagulat si Layla sa kanyang pagiging magalang. Nagtanong si Kyle kung sino ang may buong kapangyarihang kontrolin ang maraming bansa at kayang hikayatin ang mga ito. Lahat ay nabigla sa tanong niya, nag-isip si Layla, at sumagot ang kanyang ina na ang mataas na pari mula sa panig ng Motherland Kira ang may impluwensya. Dagdag ni Layla na si Randolph ang bayani ang tumalo sa hari ng mga demonyo 300 taon na ang nakalipas. Nilinaw ni Darren na nakikinig sa kanya ang mga elf, dwarf at tao at naunawaan ni Kyle na ang mga hari, bayani at pari ang sinusunod ng mga tao, at kailangan niyang maging isang bayani sa loob ng 2 taon. Tumayo siya at pinagmasdan siya ni Layla at kumpirmadong may malaking pagbabago sa kanya. Para kay Lizzie ay wala namang problema pero si Kyle ay seryoso nang iniisip ang kinabukasan at kailangan na siyang bantayan na sumang-ayon si Darren. Nagtataka si Kyle kung bakit masakit ang likod niya ngayon at kinagabihan. Habang nakahiga siya sa kama na napapalibutan ng mga libro ay naisip niyang may kalamangan siya dahil alam niya ang mangyayari sa hinaharap. Pumasok si Darren at nagulat sa kanyang nakita at sinabi ni Kyle na hindi naman siya nagpapasalamat sa pagkakaroon ng ina na obsessed sa mga libro. Umupo si Darren sa tabi niya at tinanong kung sigurado ba siya sa kagustuhang maging bayani. Tumugon si Kyle ng oo at ipinaliwanag ni Darren na hindi ito isang bagay na basta-basta lang. Naiintindihan iyon ni Kyle at tinanong si Darren kung may maipapayo ba ito sa kanya. Tinanong siya ni Darren kung paano niya matatalo ang Demon King. Sabi ni Kyle na kung kaya niya iyon ay hindi na sana siya nagpapalipas ng oras sa ganito at sumang-ayon si Darren sa sinabi niya. Nagtanong si Kyle kung ano ba ang kailangan ng isang bayani at sagot ni Darren na kapangyarihan pero ang sagot ni Kyle, walang silbi ang lakas kung wala sa lugar at dagdag pa niya na kailangan niya ng pera. Sabi ni Darren na parang kakaiba ang pahayag niya pero paliwanag ni Kyle ang isang bayani ay hindi tumatanggap ng gantimpala sa pagliligtas ng iba, pero ang paglalakbay at pag-a-adventure ay nangangailangan ng pera at naiintindihan ni Darren na kailangan ng pondo para sa mga plano ni Kyle.
Ipinagpatuloy ni Kyle na ang isang bayani ay kailangan ding magkaroon ng koneksyon sa mga sikat at makapangyarihang tao dahil nakakatulong ito sa kanyang reputasyon at nagsimulang mag-alala si Darren. Dagdag pa ni Kyle na kung may pera at koneksyon ka at magagawa mo na halos lahat, pero hindi pa rin iyon sapat at tinanong siya ni Darren kung ano pa ang kulang at sagot ni Kyle, kailangan din ng isang bayani ang swerte pero hindi basta-basta na swerte. Kailangan mong mapunta sa tamang lugar sa tamang oras tuwing may sakuna para makialam at magmukhang bayani. Tiningnan siya ni Darren at tinanong kung ang ibig niyang sabihin pero pinuputol siya ni Kyle at nilinaw na hindi niya balak gumawa ng sakuna para lang siya ang sasalo. Pero handa siyang gumamit ng kahit anong paraan at kahit pa ito ay may panlilin lang at iginiit ni Darren, hindi iyan ang dapat sinasabi ng isang magiging bayani at tinanong si Kyle kung bakit niya gustong maging bayani. Sumagot si Kyle ng isa pang tanong na halatang may iniisip at tinitigan siya ni Darren at sinabing pakiramdam niya, hindi talaga pagiging bayani ang tunay na layunin ni Kyle kundi may gusto lang itong makamit. Ngumiti si Kyle at sinabing may sarili siyang dahilan at kailangan lang siyang pagkatiwalaan ni Darren. Tumayo si Darren at binati siya ng good luck at umalis ng kwarto at iginiit ni Kyle sa sarili na tutulungan siya ni Darren. Binuksan niya ang kanyang notebook at binanggit gagamitin niya ito para makahanap ng pondo at gusto niyang makitang muli ang babaeng iyon. Tungkol naman sa kasikatan ay iniisip niyang kung magagawa niya ang isang bagay sa Arkin incident, magiging maikli na lang ang panahon ng paghihintay at kinabukasan ay narinig natin si Layla San na sinabing aalis siya sa isang paglalakbay at tinanong si Kyle kung nasabihan na ba niya si Saria. Sumagot si Kyle ng oo at iginiit na marami itong iniiyak at sabi ni Layla na sobrang protective kasi ito sa kanya, dagdag pa niya na maganda ring tuklasin ang mundo at hiningi niyang isama ni Kyle si Darren bagay na ikinagulat nito. Nilinaw ni Kyle na balak na rin talaga niyang isama si Darren at masaya siyang nakuha na niya ang permiso ni Layla. Iginiit ni Layla San na si Darren ay isang matibay na panangga at nangakong hindi niya sasayangin ang kakayahan nito, nainis si Darren dahil parang wala siyang boses sa desisyon. Maya-maya ay tinanong siya ni Lizzie kung aalis na ba talaga siya at sagot ni Kyle na oo at sa loob ng 2 araw kaya't tinanong niya kung saan siya pupunta, sagot ni Kyle na sa kabisera ng kaharian sa Mad para bumili ng mga kailangang gamit bago simulan ang tunay na misyon. Tiningnan siya ni Lizzie at binanggit na makinig muna pero agad siyang pinutol ni Kyle at nilinaw na hindi niya ito isasama. Nagalit si Lizzie at sinabing nagsasanay siya kasama ng Prophecy Warriors at hindi siya magiging pabigat. Tiningnan siya ni Kyle at ipinaliwanag na ayaw ng kanyang ina na humarap siya sa panganib. Sumagot si Lizzie na hihingi na lang siya ng tawad sa puntod ng kanyang ina pero iginiit ni Kyle na gusto niyang manatili ito sa isang ligtas na lugar. Nangako si Kyle kay Lizzie na siya ang unang taong bibisitahin niya pagbalik niya at hiniling niyang hintayin siya. Tiningnan siya ni Lizzie at walang sinabi. Ngumiti si Kyle at ipinaliwanag na ang ugnayang ito ay bahagi ng tapang na dumarating sa pagtanda. Nagtanong si Lizzie kung ano ang ibig niyang sabihin dahil pareho lamang silang 16 na taong gulang. Hiniling ni Lizzie na mangako si Kyle na babalik siyang ligtas at nangako rin si Kyle. Nagpaumanhin si Kyle sa pag-anyaya kay Lizzie na sumama sa bilihan kaso ibinahagi ni Lizzie na ayos lamang iyon. Habang naglalakad ay napansin niya ang isang nilalang na mukhang elf at binanggit na maganda ito. Nagulat si Kyle at iniwan si Lizzie at lumapit sa nilalang at naalala ni Kyle ang hinaharap kung saan magkasama sila ng nilalang at tinanong siya nito na tawagin siya sa tunay niyang pangalan. Binanggit ni Kyle ang pangalang Access at nagpakita ng pagkabigla at galit ang nilalang at tinanong kung ano ang sinabi niya. Nagulat si Kyle dahil ito pa lamang dapat ang unang pagkikita nila at ang pangalan ay isang lihim na hindi dapat binabanggit. Tinanong ni Access kung sino siya at inilabas ang mga espada at hinabol siya ni Kyle at hiniling na huminto. Humiling si Access na bitawan siya at napagtanto ni Kyle na maaaring magdulot ito ng kaguluhan, ngunit hindi siya makakilos at biglang sinabi ni Kyle ang isang utos na magpatulog kay Access at tuluyang nakatulog ang nilalang sa kanya. Ipinaliwanag ni Kyle na sinabi ni Access sa hinaharap na nakarating na siya sa Remarze pero hindi inaasahan ni Kyle na makikita siya roon. Biglang napansin ni Kyle si Lizzie sa kanyang likuran na halatang galit at iginiit ni Lizzie na alam niyang maganda ang nilalang, kaso hindi niya inasahang lalapitan ito ni Kyle ng ganoon kabilis. Nangakong magpapaliwanag si Kyle at sinabing nalungkot siya nang wala si Lizzie kaso pinutol siya nito at sinabing naroon naman siya. Nagpakita ng galit si Lizzie at iginiit na sasama siya sa paglalakbay ni Kyle. Sa bahay habang nasa hapagkainan ay ipinahayag ni Kyle ang tuwa sa pagkikita nila at tinanong niya ang nilalang kung ang pangalan nito ay Oza.
Tumayo si Access at nagpakita ng galit at iginiit niyang tanging siya at ang kanyang ama lamang ang may alam sa pangalang iyon. Tinanong niya si Kyle kung paano niya nalaman. Hindi agad nakasagot si Kyle dahil hindi pa niya maaaring ipaliwanag na mangyayari pa lamang ang tagpo na iyon sa loob ng 4 na taon, kung saan ibubunyag ni Access ang pangalan niya sa kanya at ipinaliwanag ni Access na kailangan niyang patayin si Kyle upang hindi nito maibunyag ang lihim na pangalan niya. Tumingin si Lizzie sa kanya at sinabing maghintay at sinabi ni Kyle na sasabihin din niya ang totoo sa tamang panahon. Nagalit si Access at tinanong kung naiintindihan ba niya ang kahalagahan ng tunay na pangalan ng isang elf. Tumugon si Kyle ng oo at sinabing hindi niya hahayaang patayin siya ni Access. Iminungkahi niya na habang hindi pa niya maipapaliwanag ang lahat na maaaring gamitin ang isang kontrata upang pigilan siya sa paggamit ng pangalan sa masama. Nagulat si Access dahil alam ni Kyle ang tungkol sa paggamit ng kontrata. Ipinaliwanag ni Kyle na ang mga kontrata ay karaniwang ginagawa kasama ng mga espiritu, ngunit sa ngalan ng mga hari at ng mga may kontrol sa mga elemento, maaaring ibigay ang tunay na pangalan upang itali ang isang tao. Idinagdag niya na ang kondisyon ng kontrata ay hindi maaaring sabihin ang pangalan sa iba at hindi ito maaaring gamitin sa masama. Tinanong niya si Access kung ano ang palagay niya at tinanong ni Access kung alam ni Kyle ang maaaring mangyari kapag nilabag ang kontrata. Sumagot si Kyle at alam niyang mamamatay siya at nagulat si Lizzie. Umatras si Access at sinabing nakataya rin ang buhay ni Kyle at idinagdag niya na kung seryoso talaga ito, maaari nilang gawin ang kontrata kaso hindi pa niya ito maipapatupad sa ngayon dahil hindi pa kabilugan ng buwan at mangyayari lamang ito pagkalipas ng ilang linggo. Humingi ng paumanhin si Kyle dahil aalis na siya at kinabukasan ay nagulat si Access at pagkatapos nito ay ipinakita na umiiyak ang ina ni Kyle dahil naghahanda na itong umalis. Pinakalma siya ni Lizzie at sinabing huwag siyang mag-alala dahil sasamahan niya si Kyle at tinanong ni Kyle si Lizzie kung sasama ba talaga siya. Sumagot si Lizzie na oo at desidido na siya. Binati ng ama ni Kyle ang kanyang anak at nagbigay ng payo na ingatan ang mga kaibigan at hindi agad tumugon si Kyle. Sinabihan siya ni Lizzie na kinakausap siya ng kanyang ama at naunawaan ito ni Kyle at hiniling sa kanyang mga magulang na ingatan ang kanilang mga sarili. Umiyak ang ina niya habang umaalis si Kyle kasama sina Darren at Access at sumunod sa kanila si Lizzie. Habang naglalakad ay ipinahayag ni Darren ang tuwa dahil isang magandang nilalang tulad ni Access ang sasama sa kanila sa paglalakbay, ngunit nilinaw ni Access na hindi siya kasali sa grupo, nandoon lamang siya upang obserbahan si Kyle. Tinanong ni Lizzie si Kyle kung hindi ba sa kabilang direksyon ang patungong kabisera at ngumiti si Kyle at iginiit na ipagpaliban muna iyon. Idinagdag niya na dahil si Oza ang taga-kontrol ng elemento ay kasama rin nila. Tumugon si Access at binanggit na hindi siya kabilang sa kanilang grupo. Nagpalakpakan sina Darren at Lizzie. Ipinahayag ni Kyle na ang una nilang destinasyon ay ang kabundukan ng Sunguard. Tinanong niya kung pamilyar ba sila sa alamat ng Sunguard at sumagot si Lizzie at binanggit na iyon ba ang alamat ng mahiwagang kaharian ng Axarls. Iginiit rin ni Darren na iyon ang tungkol sa maze ng mahiwagang prinsesa kaso iginiit niyang alamat lamang iyon. Lumapit si Kyle at ipinaliwanag na may hawak siyang mapa ng lugar at nakaturo rito ang lokasyon ng silid na may kayamanan. Tiningnan siya ni Lizzie na may panghihinayang at sinabi ni Darren na malamang ay naloko si Kyle ng isang pekeng mapa. Ipinilit ni Kyle na totoo ang mapa. Nalungkot si Lizzie dahil nais ni Kyle na paniwalaan ito at ipinaliwanag ni Darren na ang mga taong sobra ang interes sa pera ay nauuwi sa kasawian. Nauunawaan ni Kyle na hindi siya kayang paniwalaan sa ngayon ngunit biglang nagsalita si Access at sinabi na ang mapa ay gawa sa mahiwagang punong kahoy na higit sa 1,000 taon na ang tanda. Ang ganitong teknika ay matagal nang nawawala at hindi na muling nagagawa kaya maaaring orihinal ang mapa. Biglang naniwala si Darren sa sinabi ni Access dahil sa paniniwalang mapagkakatiwalaan ang sinasabi ng mga magaganda. Tiningnan ni Lizzie ang mapa at iginiit na napakalawak ng lugar. Tinanong niya kung gaano katagal bago marating ang kayamanan at tiniyak ni Kyle na may plano siya. Nagtaka sina Lizzie at Darren kung ano ang plano. Sinabi ni Kyle na maghuhukay sila at makikita si Kyle at Darren na nagbubungkal ng lupa at tinanong ni Darren kung bakit sila naghukay ng lagusan. Ipinaliwanag ni Kyle na gumagawa sila ng shortcut papunta sa kayamanan dahil napakalaki ng maze at puno ito ng mga patibong. Nagulat si Darren sa sinabi ni Kyle at ipinagpatuloy ni Kyle na may mga palaisipan at mahiwagang sandata rin sa loob. Galit na tinanong ni Darren kung lahat ba ng iyon ay nakasaad sa mapa. Nagduda si Kyle kung sasabihin ang totoo dahil nalaman niya ang lahat ng ito mula sa mga hirap na naranasan niya noon.
kaso binanggit niya kay Darren na alamat ang maze at dapat silang mag-ingat. Ipinahayag ni Kyle na nang sinabi niyang gusto niyang maging bayani at hindi niya inakala na ang una niyang gagawin ay maghukay ng lagusan. Mula sa gilid ay narinig ang boses ni Access na nagtatanong kung bakit gumagamit sila ng dwarf spirit para sa paghuhukay. Ipinaliwanag ni Kyle na sa ganitong paraan na hindi na nila kailangang bumili ng mahiwagang kagamitan. Sinabihan ni Access si Darren na itigil muna ang paghuhukay dahil hindi pa niya natatapos ang pagpapalakas ng mga pader. Tinanong ni Darren kung ano iyon at sinabi ni Access kay Kyle na gamitin ang Detect Magic upang matukoy ang direksyon ng silid ng kayamanan. Nagtaka si Darren kung bakit mas interesado ngayon si Oza at ipinaliwanag ni Kyle na seryoso talaga si Oza. Sinaway sila ni Oza at inutusan na huwag magsalita at sa gabi ay kumain ang grupo at iginiit ni Kyle na masarap ang pagkain, at ganoon din ang naramdaman ni Oza na nagsabing nakakapreskong kumain pagkatapos gumamit ng Spirit Magic. Inaya ni Lizzie silang kumain at tinanong ni Oza kung si Lizzie ba ang nakahuli ng oso at sumagot si Lizzie ng oo. Tinanong ni Oza kung gumamit ba siya ng bitag at sumagot si Lizzie na hinuli niya ito gamit ang kanyang mga kamay na nagpakita ng pagkabigla si Oza. Makalipas ang ilang sandali ay makikita si Kyle na nakatitig sa mapa at sinabing malapit na sila. Nilapitan siya ni Oza at tinanong kung nasaan si Darren na hindi pa bumabalik at ipinaliwanag ni Kyle na binanggit ni Darren na magpapahinga muna ito. Pagkatapos nito ay tinanong siya ni Oza kung bakit niya gustong maging bayani. Napansin niya ang mga singsing ni Kyle at tinanong kung bahagi ba ito ng kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Kyle na bawat singsing ay nagpapabigat sa kanyang katawan ng 2 o 3 beses at habang naghuhukay, sinabi niyang pinapalakas niya ang kanyang pisikal na resistensya. Tinanong siya ni Oza kung bakit niya tinitiis ang lahat ng paghihirap na ito at kung may kaugnayan ba ito sa pagkakaalam niya ng tunay niyang pangalan. Hindi sumagot si Kyle ngunit sa sandaling iyon ay sumigaw siya at sinabing narating na nila ang lugar. Inutusan niya si Oza na tawagin sina Lizzie at Darren. Tinamaan ni Kyle ang pader at gumuho ito at tumambad sa kanila ang kayamanan na tiningnan nila ng may pagkamangha. Agad na tumakbo si Darren papunta sa mga ginto at pinaalalahanan sila ni Kyle na manatiling nakatutok at ipinaalala na pera lamang ang kailangan nila upang makamit ang layunin. Sumang-ayon si Oza at gayon din si Lizzie at tinanong ni Kyle kung napansin ba nila kung sino ang nawalan ng kontrol dahil sa pera. Sa sandaling iyon ay sinabi ni Kyle na ito na ang kanyang pagkakataon, umalis siya at nagtungo sa silid kung saan naroon ang espada.